Total magkaharap na tayo. Tayo lang din ang andito. Tanda, mas maiging gamutin mo na lamang ang sarili mo. Sasabihan ko sila na huwag ka munang sugurin dahil parang nangihina ka na. Wika nito. Nagmamadali sa pagtalikod. Hinabol ni Mang Lorenzo, subalit hindi magawang sundan dahil kumerot ang sugat. Dali-daling bumalik ng tahanan, sinimulang gamutin. Hindi na pinatagal pa. Ang pamamaraan ng mga ninuno ang ginamit. Isinalang sa makina ang pinagsisibak na lapnisan. Pinong durog ay sinindihan. Inintay hanggang kumapalang usok at saka itinapat sa sugat. Habang nililinis ng init ang lason na nananalaytay sa dugo, sinabayan ng maiksing orasyon. Pinaliguan ng langis at saka binendahan ng makapal na tela. Ang tira sa pausok ay dali-daling inilibing. Isa itong sumpa para tuluyang mapuksa ang lason. Hindi na rin binigyan ng pagkakataon na makapagpahinga dahil dumating si Ramon. Hindi halos masundan ang sinabi sa sobrang bilis. Ang naunawaan lang, may humahabol na nilalang. Ayaw sanang mangialam ni Mang Lorenzo dahil meron pang iniinda. Kaso nga lang sa pagpupumilit ng kaibigan, wala nang nagawa. Kinaladkad siya. Dinala sa daan na sobrang dilim. Saka lang napagtanto ng tumagal. Nagbago ang anyo. Hindi to si Ramon, kung hindi ang lalaki. Napailing matapos makatanggap ng sunod-sunod na suntok. Nahihilo. Hindi malaman kung bakit sa puntong ito nakaramdam ng panghihina, bagay na hindi naman dapat. Maging ang langis na nakasugbit, hindi magawang magbigay ng senyales. Nakalimutan ding bitbitin ang sundang, kaya lumaban ng mano-mano. Todo bigay ang kalaban. Hindi nagtagal tuluyang natumba si Mang Lorenzo matapos kumirot ang sugat. Sa tindi ng pananakit, kusang nanlumo ang katawan. Dito na rin nakatanggap ng bugbog. Kung hindi lang dumaan si Mang Miguelito, marahil ikinamatay. Naglabas na kasi ng patalim ang kalaban, akma na sana siyang tatapusin. Nahimasmasan makalipas ang ilang oras. Puno ng dahon ng katawan, lalo na ang binting sugatan. Nang pakiramdaman ng sarili, naguguluhan dahil kakaiba ang panghihina. Sumasagi sa isipan ang pagkagat ng bawan. Ito ang tinurong dahilan. May ilan akong kakilala na kinagat ng sigbin. Lahat sila patay talaga. Hindi naman sa tinatakot kita pero ang sabi mo kasi bawan. Hindi ba bihira na sa panahong ito ang ganyang klase ng sigbin? Wala rin ako narinig na gabunang nag-aalaga ng ganyan. Hindi naman sila magtatagal sa mundo kung wala mag-aaruga, hindi ba? Yan nga din ang ipinagtataka ko. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lalaking yun. Pero kilalang kilala niya ako. Pati na rin ang angkan ni tatay. Kahit anong isip ko, hindi ko siya mapangalanan. Yan din ang kanina ko pang inaalala. Nakita ko ang lalaking yun nung nagpulong kami para puksain yun ng bibiktimang aswang. Malala ang kaso ng yanggaw sa panahong yon. Inutusan pa nga ni paring Lando, tapos kung hindi ako nagkakamali, tinawag siya sa pangalang Using. Yon ang pagkakarinig ko. Using? Wala akong kakilala na ganyan ang pangalan. Ibahagi mo nga nalalaman sa kanya. Kay paring Lando ko rin to nalaman. Likas kasi sa akin na mag-usisa. Ang sabi niya hindi tugma sa itsura ng lalaki ang edad nito. Kumbaga, sobrang tanda na ng edad pero batang-bata ang itsura. Kung muka ang tatansyahin, parang nasa 40 taong gulang. Pero bakit ka kaya gustong biktimahin? Napabuntong hininga si Mang Lorenzo. Siya man, hindi alam ang dahilan ng pananalakay nito. Habang nagpapagaling, matyagang nag-intay sa pagbabalik ni Using. Nahihiwagaan sa katauhan nito. Nasasabik na muling magpakita. Tumulong na rin sa paglatag ng pangontra sa buong lugar si Mang Miguelito. Bumabalik ito tuwing takip-silim para samahan siya sa pagsapit ng gabi. Nang may kumatok sa bakod na yari sa yero, hinanda kaagad ang sundang.
Bumungad si Ramon. Papasok na sana ito pero hinarangan niya. Gusto lang makasigurado na totoong tao ang tatanggapin sa tahanan. Sasta mong yan parang kakatay ka ng tao Kakaiba ang sundang mo. Saan yari yan? Hindi ko naman naangkinin, titignan lang. O siya, wag na nga. Nandito ako para kumbinsin ka uli. Si Don Hilario may bago na namang pakiusap. Pagbigyan mo na lang para matapos sa tayo. Pabalik-balik siya sa bahay Magpapahanap pa siya ng ligaw na lapnisan. Natigilan si Mang Lorenzo nang marinig ang sinabi nito. Ligaw na lapnisan. Hindi ito basta-basta termino na tumutukoy sa lapnisan na tumutubo kung saan-saan. Dito na rin nagsimulang magduda sa katauhan ni Don Hilario. Ilang dekada niya na itong suki, subalit ngayon lang mukhang unti-unting lumalantad ang katauhan. Sige, sabihin mo sa kanya. Hanapin ko ang tinutukoy na ligaw na lapnisan. Kailan niya ba kailangan? Sa lalong madaling panahon. Pero ano na kahit mo ngayon pumayag ka kaagad? Maraming salamat talaga Siya na rin daw ang magbibigay ng bayad dahil gusto niya ikaw mismo magatid ng lapnisan. Sa puntong ito lalong namuo ang kutob ng matanda. Sige, sabihin mo sa kanya, kaunting tis lang. Dadaling ko rin ang pinapahanap niyang ligaw na lapnisan. Pag-alis ni Ramon, binuksan muli ang kaban at kinuha ang mutya na nagmula pa sa mga ninuno. Ipinasa sa bawat henerasyon ng angkan. Ang anting-anting na ito ay walang iba, kundi ang mutya ng lapnisan. Muli, binuhay ito mula sa napakahabang pagtulog. Dinasalan, kinargahan ng orasyon. Pasensya ka na kung naistorbo ko ang pagpapahinga mo. Magpapatulong lang ako para sa misyon na ito. Asahan ko ang pagtutulungan natin, kagaya pa rin ang nakasanayan. Tatapusin ang kalaban sa lalong madaling panahon. Palipat-lipat ang tingin sa mutya at sundang. Hindi nagtagal. Lumabas na rin ang nagsimulang hanapin ang tinutukoy na ligaw na lapnisan. Kung bibilangin, ito na ang tamang oras para muling magsilang ng mutya. Noong kapanahunan ng pinakaunang ninuno na nag-aral ng karunungan, nagritual sa binhi ng lapnisan, magsisilang ng mutya sa bawat pagsapit ng ilang dekada. Nakuha na rin ang unang bunga at ngayon ang ikalawa. Pinuntahan ng kagubatan na nagpatubo ng mga puno. May lapnisan subalit hindi ito ang pakay. Naglakbay sa kabilang bahagi ng gubat. Ganon din ang naabutan. Hanggang sa napansin ang mga bakas. Nang pakiramdaman, may nauna sa kanya, naghahanap din ng puno. Binilisan ni Mang Lorenzo ang kilos sa takot na maunahan. Kagaya ng inasahan, lupo ng umatraka ang naabutan. Mula sa angka ng sigbin subalit iba ang lahi. Kung ang bawan ay kasing laki ng kalabaw, iba naman ang sukat nito. Kumakain pa rin ang aswang na nahahanay sa mababang uri. Kamukha lang din ang bawan. Pero ang pinagkaiba, hindi umaatake na nag-iisa. 3 ang kaharap niya ngayon. Mga pare, balita ko. Hinahanap nyo rin ang ligaw na lapnisan. Baka pwedeng sumabay sa inyo. Naghahanap din ako Pabirong wika ni Mang Lorenzo. Bagay na hindi nagustuhan ng mga ito. Naganda nang magsimulang umangil. Sabay-sabay sa pagsugod. Animoy mga kalabaw na handang sumuwag sa iisang biktima. Kumpara sa bawan, wala itong takot kahit ano pang medalyon ang iwasiwas sa muka. Ang alam lang kasi nito, umatake ng umatake. Kaya nang ibalandra ang sundang, baliwala lamang. Hinigpitan ni Mang Lorenzo ang planong pagpapatumba. Malalaki ang mga kalaban at sobrang liksi. Binasa muna ang galaw bago makipagsabayan. Nang matukoy ang kahinaan ng mga ito, hindi nagdalawang isip sa pagsugod. Diretso sa puno ang matalim na sundang. Sunod-sunod na saksak sa lalamunan at paghuli ng taga sa leeg. Hindi man magawang pugutan ng ulo, saktong nalagutan ng hininga. Tila ba galing sa pangangaso si Mang Lorenzo
na nakahuli ng 3 baka. Pinagpawisan ako ng kaunti ah. Kumabuhay man kayo uli, sana biyayaan ng kaunting utak. Wala kayong utak kaya madaling napapatay. Binigyan niyo pa ako ng trabaho. Kailangan pang sunugin ang mga katawan niyo. Dahil kung hahayaang nakatiyaya, baka linlangin niyo ang dadaan magpanggap kay mga baka. Minadali niya ang pagliligpit sa lugar. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap ng ligaw na lapnisan. Hindi na mabilang kung ilan ang sinuyod sa gubat. Dumaan ng umaga, ilang bahay na ang pinakiusapan para sumilong sa gabi. Idagdag pa na naligaw dahil kung saan-saan na sumuot. Ngayong nakarating sa kagubatan kung saan naging tirahan ng mga katutubong banwaon, matalim ang titig ng mga ito sa katulad niyang dayo. Natagalan pa siya ng lumantad ang datu. Hindi man pinakilala ang pangalan, mababakas ang kabutihan. Inunahan na ni Mang Lorenzo. Napadaan lang ako dahil naghahanap ng ligaw na lapnisan. Huwag niyo sanang mamasamay ng pagparito ko. Hindi kayo ang aking sadya. Tumingala sa kalangitan ng datu. May binulong sa hangin. Nagsagawa ng maikling dasal. Nang magmulat sinagot si Mang Lorenzo. Makikita mo ang puno ng ligaw na lapnisan kung saan nakaturo ang huling sikat ng araw. Ito rin ang puno na nakatadhanang magsilang ng mutya. Teka sandali, paano mo nalaman ng tungkol dyan? Unahin mo muna ang paghahanap sa puno bago magtanong. Hindi lang ikaw ang pinag-uusapan dito. Maraming nagnanais ng punong yun. Tumango si Mang Lorenzo. Matapos makapagpaalam, nagpatuloy na sa paglalakbay. Hinintay ang paglubog ng araw. Umakyat sa pinakamatayog na puno para masilayan ang sikat nito. Walang kurap na pinagmasdan at nang masilayan ang direksyon ng huling sikat, walang pagdadalawang isip na pinuntahan. Sa wakas nahanap din ang ligaw na lapnisan. Hindi na tumunganga. Sinimulang tagain ang puno. Maya-maya pa natigilan nang mapansin ang presensya sa paligid. Hindi nag-iisa at lalong hindi halimaw. Binaliwala dahil nakatingin lang laman ng mga ito. Kaso nga lang naglikot ang kamay ng isa. Aksidenteng pinihit ang gatilyo ng baril. Wala na ring rason para magtago. Lumantad ang mga ito sa utos ng amo. Walang iba kung hindi si Don Hilario. Inutil kasi ang pesteng to. Sa katay ng kamay bumaril ng walang pahintulot. Bilisan mo ang paghahanap ng Mutya Lorenzo. Wika nito. Pumwesto ng upo sa tabi. Mutya, sa pagkakalam ko puno ng ligaw na lapnisan ang inutos mo. Yun ang sinabi ni Ramon. Hindi ka ba mangmang para ganyan ang pagkaunawa sa ligaw na lapnisan? Tayo lang ang nandito. Huwag ka na magmaang-maangan. Wika ni Don Hilario. Kalmadong humithit ng sigarilyo. Itinigil ni Mang Lorenzo ang pagtaga. Sa katunayan wala namang balak putulin ang puno. Umakto lang para kay Don Hilario. Hakbang na sana para turuan ito ng leksyon. Kaso nasipat si Using sa hindi kalayuan. Nakangisi itong kumaway at sahudyat. Sumugod ang mga alagad na bawan. Hindi nakakilos si Don Hilario at ang mga tauhan nito. Ilang segundo lang ang tinagal at binawian ang buhay. Ako naman na mag-uutos sa'yo. Hanapin mo ang mutya. Wika ni Using. Pumuslit sa pwesto ni Don Hilario. Pinulot pa nito ang tabako. Ano nga ang pangalan mo, Using? Tama? Hoy, hindi mo ako mauutusan. Magkaliwanagan nga tayo. Ano pa talaga ang problema mo sa akin? Hindi na ako magugulat kung pati ang pangalan ko alam mo na. Pero sana, maging ang dahilan ng pagsalakay ko may ideya ka dapat. Nakakapagod magpaliwanag. Baka kulangin ang araw at gabi kapag nagbahagi ako. Masyado ka maraming alam sa angkan ko. Kaya marahil isa ka sa mga kalaban ng mga ninuno ko. Hula lang pero, malay natin tama ako hindi ba? Hanapin ko mo siya para sa'yo.
Pero ano naman ang gagawin mo? Hindi gagana ang gamit sa katulad mong isang mantas. Matapos ang ilang pag-iisip at pag-intindi sa presensya ni Osing, sa wakas natukoy din ang lahi nito. At dahil likas sa isang mantas ang magagalitin, kapag nakakaramdam ito ng galit ay kusang nagpapalit ng anyo. Wala rin itong ibang alam kundi patayin ang sumasagad ng pasensya. Sa mga hindi nakakalam, isang uri ng aswang ang mantas. Taglay nito ang katawan ng tao na hubot-hubad. Malaki ang pangangatawan, matutulis ang mga pangil at mga kuko. Bukod sa balahibo, meron pa itong parang maliit na galamay sa katawan na kung ididikit sa biktima ay parang insekto, nakakainin ang laman hanggang sa mamatay. Pinakaayaw ko may nakakalam kung sino ako. Masyado mo kong kinilala. Bagay na ikinakagalit ko. Inilantad mo ang sarili mo, hayop ka. Kalmahan mo muna bago mo ko patayin. Ano ang koneksyon mo sa angkan ko? Wala akong malinaw na naaalala sa'yo at ng mga yumao kong ninuno ay walang koneksyon sa'yo. Mula pa sa ikalawang henerasyon ng angkan mo, si Mang Juliano. Hindi ko makakalimutan ang kasinungalingan niya. Nangako siya na sa takdang panahon, ipagkakalob sa akin ang mutya ng lapnisan. Pero imbis na sa akin, sa anak niya ay binigay. Pinasa ito sa mga apo hanggang sa nakarating sa'yo. Ang sabi sa akin wala na ang mutyang yun. Pero dahil magsisilang pa ng isa ang ligaw na lapnisan, kailangan kitang hanapin para makuha ang gamit. Ikaw lamang ang makakakuha ng mutya mula sa puno, kaya bilisan mo ang paghahanap. Naniwala ka naman. Ang sinabi ng ninuno ko ay isa ding kasinungalingan. Ang punong ito ay matagal nang nagsilang ng mutya. Sumabay sa unang pagsilang maraming taon na ang nakalipas. 2 subalit isa lang ang nabuhay at yun ay walang iba kung hindi ang ginamit ng mga ninuno ko na nasa akin na ngayon. Inilahad ni Mang Lorenzo ang mutya. Kumislap ito, kasabay ng bahagyang pagyanig ng puno sa likuran. Nagkaisa ang enerhiya ng mutya at mismong puno. Nang maunawaan ni Osing ang kaganapan, lalong napikon sa galit, walang pasabi na sumugod. Hindi inatrasa ng matanda, sinabayan ng liksi, tinapatan ng lakas dahil sa dobleng lakas ng mutya. Matapos makaisa ang puno, walang kahirap-hirap na tinapos ang buhay ni Osing. Isang taga ang tumama, halos mahati ang katawan. Hindi lang yun, isinubo ang mutya at sa pagbigkas ng dasal, lumitaw ang apoy na siyang kusang sumunog sa bangkay. Pasimpleng pinulot ang mutya at nilinis. Ang mga bawan na alagad nito, hindi na nagsayang ng buhay. Kusang umatras, nagtakbuhan para iligtas ang mga sarili. Kung tutusin, pwede na kitang patayin nung araw pa, nung una tayo nagkita. Pinalampas ko lang talaga ang pagkakataon para malaman kung ano nga ba ang sadya mo sa akin. Malas mo, hindi umayon sa iyo ang kaganapan. Malakas ka sana, pero mas malakas ang mutya ko. Dinuraan ni Mang Lorenzo ang abo ni Osing. Inilibing ito sa mismong puno ng lapnisan. Ang bagay na pinangako sa kanya ng mga ninuno ni Lorenzo. Maya-maya pa, nagbigay galang sa puno at saka nilisan ang lugar. Napatay niya man ang aswang. May bahagya sa kanya na nalulungkot sa kaganapan. Ang inaasam lamang ni Osing ang pangako ng mga ninuno niya. Pero may bahagi din kay Lorenzo na natutuwa. Ganon katalino ang kanilang lahi na gawang paikutin ang isa sa pinakanakakatakot na nilalang. Nagawang paikutin ang mga aswang gamit ang malakas na mutya ng lapnisan. 3 patotoo sa Marahuyo Bracelet Depensa Espiritual, Rebuelta o Baliksumpa. Unang kabayan,
Pagkasuot ng Marahuyo bracelet, kinabukasan, naospital yung mangkukulam na gumagambala sa kanila. Ikalawang kabayan, problema sa pagtulog ng maraming taon, ginagambala sa gabi. Magmula nang masuot ang Marahuyo bracelet, nagkaroon ng payapang pagtulog at hindi na nananaginip ng kung ano-anong elemento, maging ng mga itim na anino. Ikatlong kabayan, ang kaibigan na mangkukulam. Ilang buwan ng pagdurusa sa sakit na hindi gumagaling. Magmula nang masuot ang Marahuyo bracelet ay nagbago ang lahat. Nasanggi ng kaibigan niya ang Marahuyo at bagyang napaso ito. Magmula ng araw na yon naging mailap na ang kaibigan niya. Kasabay ng paggaling niya sa karamdaman ay siya namang pagkakasakit ng kaibigan niya. Hanggang sa umabot sa punto, umalis na ito sa dorm kung saan sila nakatira. Ang huling sinabi nito, "Pasensya na, dahil lang sa inggit." Ang Marahuyo bracelet ay depensa espiritual kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero bakit ba ganon ang nangyari sa mga istoryang nabanggit? Dahil narito rin ang rebuelta, sumbalik o balik sumpa. Kung ano man ang sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik sa taong nagbigay. Kung interesado ka kabayan, paki-visit lang ang shop ng Likha Merchandise. I-search nyo lang, Likha Marahuyo Bracelet. Piliin nyo ang pinakamaraming sold at pinakamataas na ratings. Mag-ingat sa mga scammers.